Nagpaalala ang mga embahada ng Pilipinas sa Bahrain at United Arab Emirates sa mga Pilipino na ang pagre-record, pagpi-film o pagbabahagi ng content online ng walang pahintulot, pati na ang pagpo-post ng hindi beripikadong impormasyon na may kaugnayan sa seguridad ay maaaring magdulot ng mabigat na parusa tulad ng pagkakakulong at malaking multa. Si Hannah Jane Sancho para sa balita. Nagbigay ng babala ang mga otoridad sa Bahrain hinggil sa Article 370 ng Penal Code ng bansa, isang batas na nagpaparusa sa anumang paglabag sa personal na privacy. Ang paalala ay nakatuon sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa Bahrain, kung saan ang pagbabahagi ng ganitong uri ng content sa social media ay maaaring magdulot ng legal na pananagutan. مادة 73 من قانون العقوبات تحاسب وتعاقب أي شخص يتعرض للحياة الخاصة للأشخاص. هذه مجرد التصوير جريمة، فما بالك بالنشر اللي هو جريمة أكبر، خصوصا إذا كانت الأمور تمس العرض. Sa ilalim ng batas, kabilang sa mga itinuturing na paglabag ay ang pag-film sa isang tao nang walang pahintulot, pagre-record ng pribadong usapan, paglathala ng personal o sensitibong content, pagkuha ng video ng isang tao na hindi angkop na sitwasyon, pagkuha ng video ng mga biktima ng aksidente, at ang pagbabahagi ng mga ito sa social media o sa mga pampublikong lugar, at pagmultahin ng hanggang 5,000 Bahraini dinars. Mga parusang ipinatutupad kahit ibinahagi ang content online o sa pampublikong lugar. Ayon sa mga opisyal, mahalagang maging maingat ang mga OFW at Filipino residents sa pagsunod sa mga batas ng Bahrain, lalo na sa panahon ngayon kung saan ang isang post sa social media ay maaring magdulot ng seryosong legal na kahihinatnan. وأنت دورك توعي اللي حواليك، والقانون حماية لك، مثل ما لك حياة خاصة ما تبي أحد يضرك ولا يأذيك فيها، كذلك الناس. فلا تصور ولا تنشر ولا تعيد نشر أي شيء من اللي قلنا عنه، وانصحبها غيرك. Kaparehong babala ang ipinaabot sa United Arab Emirates, kung saan hinihikayat ng Philippine Embassy in Abu Dhabi ang mga Pilipino na maging maingat sa paggamit ng social media kasunod ng ulat na may ilang individual na maaaring naaresto dahil sa pag-post ng content kaugnay ng mga kamakailang insidente sa seguridad sa Dubai. Ayon sa Embahada at sa Philippine Consulate General in Dubai, mahigpit nilang minomonitor mga ulat na may Filipino nationals na posibleng kabilang sa mga inaresto matapos mag-post o magbahagi ng online content kaugnay ng mga pag-atake at air defense interception sa bansa. Humingi na rin ng opisyal na kumpirmasyon ang mga opisyal ng Pilipinas mula sa mga otoridad ng UAE hinggil sa pagkakakilanlan at kalagayan ng mga Pilipinong posibleng sangkot sa insidente. Iginiit ng embahada na iginagalang ng Pilipinas ang soberenya ng UAE at ang pagpapatupad nito ng mga batas kaugnay ng National Security, Cybercrime at Public Order. Nagbabala rin ang otoridad ng UAE na ang paglalathala o pagpapakalat ng mali o hindi beripikadong security-related content, kabilang ang mga video ng air defense interceptions, pag-atake sa landmark o AI-generated na footage ay maaring ituring na kriminal o paglabag na may kaparusang pagkakakulong at malaking multa. Tiniyak naman ng pamahalaan ng Pilipinas na patuloy na makipag-ugnayan ng embahada at konsulado ng mga otoridad ng UAE upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa bansa. Paalala ng mga embahada, mahalaga para sa mga overseas Filipino workers at Filipino residents sa ibang bansa na maging maingat sa paggamit ng social media at yung sumusunod sa mga batas na bansang kanilang kinaroroonan upang maiwasan ang posibleng legal na pananagutan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News.